Iniwan sa gitna ng baha. Tinalikuran dahil sa kahirapan. Ang asawang sinamba ko, sumama sa mayaman dahil diring-diri sa amoy ng aking pawis at mantsa ng mitsa ng kahoy. Pero hindi ako naging abo. Mula sa durog na puso, nagtayo ako ng imperyo. Ngayong bilyonaryo na ako, babalik ako para ipakita sa kanya ang halaga ng taong itinapon niya sa basura. Sino na ngayon ang namamalimos ng pag-ibig? Ayoko na, ma. Sawang-sawa na ako sa amoy ng matko at malansang pawis ni Tomas. Pakiramdam ko, pati ang balat ko, ay nagiging kalyo na rin sa sobrang hirap ng buhay namin. Hindi ko na kaya ang ganito. Napatigil ang aking mundo sa labas ng aming barong-barong. Hawak ko ang isang maliit na botelya ng paracetamol na halos 3 araw ko ring pinagtrabahuhan sa pamamagitan ng paggawa ng mga silya para sa kapitbahay. Nilaktawan ko ang aking pananghalian ng ilang araw para lamang mabili ito dahil ang bunso naming si Joy ay 3 gabi nang pinahihirapan ng mataas na lagnat. Ngunit ang boses ni Brenda, ang asawang itinuring kong reyna ng aking buhay, ay tila isang matalas na pait na humihiwa sa aking pagkatao. Dahan-dahan kong isinantabi ang telang nagsisilbing pinto ng aming silid. Doon, nakita ko si Brenda na mabilis na nagtutupi ng kanyang mga damit at inilalagay sa isang lumang maleta. Ang kanyang ina, ang biyenan kong laging nakataas ang kilay sa tuwing titingin sa aking mga kamay na puno ng mantsa ng barnis, ay nakatayo sa tabi niya at tila nanggagatong pa. Sinasakal ng pait ang aking lalamunan. Tumingin ako sa sulok ng silid kung saan nakahiga ang 5 naming anak. Si Joy ay umuungol sa init ng lagnat habang ang 4 niyang kapatid ay natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay na ang kanilang ina ay nagbabalak ng lisanin ang aming munting tahanan. Ang amoy ng sariwang kahoy na lagi kong baon pag-uwi, ang amoy na simbolo ng aking pagsisikap para sa kanila, ay siya palang dahilan ng kanyang pagkasuklam. Brenda, tanging bulong ko na lamang ang lumabas sa aking bibig. Ang bote ng gamot sa aking kamay ay nanginginig, tila ba sumasabay sa pintig ng aking pusong nagkakalasog-lasog. Lumingon siya sa akin, walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, pagkadiri ang aking nakita. Nariyan ka na pala, Tomas. Mabuti at narinig mo na. I deserve better. Hindi ko kayang makita ang mga anak ko na lumalaking amoy alikabok at kahoy habang buhay. Don Ramon is waiting for me. Bibigyan niya ako ng buhay na hindi mo kailanman maibibigay. Lalakad na sana siya palabas nang mapansin niya ang kawayang alkansya sa ibabaw ng aming lamesa. Walang pag-aalinlangan niyang kinuha ang itak at binalahibo ang kawayan. Ang mga barya at iilang pirasong papel na pera na inipon ko para sa matrikula ng aming panganay ay mabilis niyang sinimot. Pati ba naman yan, Brenda? Gamot yan ng anak mo. Pag-aaral yan ng mga bata. Pagmamakaawa ko, habang ang aking mga tuhod ay tila nawawalan na ng lakas. Isipin mo na lang na bayad ito sa mga taong sinayang ko sa'yo. Malamig niyang sagot. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng aming dampa. Ang tunog ng makina nito ay tila isang pangungutya sa aking kahinaan. Sa huling pagkakataon, lumapit ako sa kanya, hindi para lumaban, kundi para maramdaman ang init ng kanyang balat na dati kong kanlungan. Ngunit bago ko pa siya mahawakan, itinulak niya ang aking kamay. Huwag mo akong hawakan, Tomas. Ang dumi ng mga kuko mo. Nakakasuka. Anya bago tuluyang sumakay sa sasakyan ni Don Ramon. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng tumitinding ulan. Ang bote ng paracetamol ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking mga daliri at bumaon sa putikan. Tila sumasagisag sa aking pangarap na nalubog sa kawalan. Pumasok ako sa loob at nilapitan ang aking mga anak. Gamit ang aking magaspang at maruming kamay, hinaplos ko ang noo ni Joy. Ang bawat kalyo sa aking palad ay tila sumisigaw ng aking pagkatalo. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buong buo ay tila isang mumurahing piraso ng matsyo na madaling hipa ng hangin? Hanggang dito na lamang ba ang halaga
ng isang amang ang tanging alam ay magsilbi at magmahal sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng yak ng aking bunsong anak at ng bagsak ng ulan sa aming butas-butas na bubong. Isang sumpa ang nabuo sa aking isipan. Darating ang araw na ang bawat butil ng pawis at mantsa ng kahoy sa aking katawan ay magiging ginto. At sa araw na yon, sisiguraduhin kong hindi na nila muling kakailanganing lumingon sa isang inang tinalikuran sila sa gitna ng bagyo. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng 10 taong pagpapakapagod, ang halaga ko ba ay kasing mura lang ng isang pirasong papel na buhangin na itinatapon kapag wala ng pakinabang? Malamig ang sahig ng aming dampa, ngunit mas malamig ang katahimikang naiwan ni Brenda. Ang tanging maririnig sa loob ng 4 na sulok ng aming munting tahanan ay ang mabigat na paghinga ni Joy at ang mahinang hikbi ng 4 ko pang anak na babae. Nakaupo ako sa tabi ng aming kawayang papag. Yakap-yakap ang aking sarili habang pilit na kinakalimutan ng hitsura ng sasakyang tumangay sa ina ng aking mga anak. Wala nang natira. Walang pera para sa gamot, walang pagkain para sa agahan, at higit sa lahat, tila wala nang natirang dangal sa aking pagkatao. Tumingin ako sa aking mga kamay. Marumi, may mga sugat mula sa pait at katam, at nangangatog sa galit at pait. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa aming butas-butas na bubong, tila may isang karayom na tumutusok sa aking puso. Ipinapaalala sa akin kung gaano ako naging kulang sa paningin ng babaeng minahal ko. Tay, huwag ka nang umiyak. Nandito naman po kami. Bulong ni Maribel, ang panganay ko na 10 taong gulang pa lamang. Marahan niyang ipinatong ang kanyang maliit na kamay sa aking balikat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap, ngayon ay may bakas na ng lumbay na hindi dapat nararanasan ng isang bata. Tumingala ako sa kanya at pilit nang ngumiti. Kahit na ang totoo ay gusto ko nang sumigaw sa langit. Hindi ako umiiyak, nak. Napuwing lang ang tatay sa alikabok ng kahoy. Sige na, matulog na kayo. Ako na ang bahala kay Joy. Paano ako magiging bahala kung wala akong kahit isang kusing? Nilapitan ko ang aking lamesang gawaan sa silong. Doon, nakita ko ang isang piraso ng nara na matagal ko nang itinatabi. Ito sana ang gagawin kong silya para sa kaarawan ni Brenda. Ngunit ngayon, ito na lamang ang tanging pag-asa ko. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, binuhat ko ang mabigat na piraso ng kahoy at naglakad patungo sa bayan. Ang bawat hakbang ko sa putikan ay tila isang pagpaparusa, ngunit ang mukha ni Joy na namumutla sa lagnat ang nagtulak sa akin na huwag sumuko. Huminto ako sa tapat ng talyer ni Lolo Ben, ang matandang thomok na nagturo sa akin ng sining ng paglililok. Nadatnan ko siyang nagwawalis ng mga matkwa sa kanyang harapan. Tumingin siya sa akin at sa isang tingin pa lamang, alam na niya ang nangyari. Tomas, narinig ko ang balita. Pasensya ka na, Toy. Ang mundo ay sadyang malupit sa mga taong ang tanging puhunan ay katapatan. Lolo Ben, kailangan ko ng trabaho. Kahit ano. Ibebenta ko rin po itong nara sa inyo. Kailangan ko lang po ng pambili ng gamot para sa anak ko. Pakiusap ko, halos magmakaawa. Ang aking boses ay gumaralgal, isang tunog ng lalaking sagad na ang pasensya sa tadhana. Tumingin si Lolo Ben sa dalang kong kahoy. Hinaplos niya ang magandang hibla nito. Huwag mong ibenta ito, Tomas. Ang kahoy na ito ay may kaluluwa. Gamitin mo ito para gumawa ng isang bagay na hindi malilimutan ng mga tao. May isang donya mula sa lungsod na naghahanap ng antigong kaban para sa kanyang anak na ikakasal. Kung magagawa mo yon sa loob ng 3 araw, babayaran kita ng higit pa sa kailangan mo. 3 araw, 3 gabi na walang tulog. 3 araw na ang tanging laman ng tiyan ko ay kape at ang determinasyong mabuhay. Bumalik ako sa bahay at nagsimulang magtrabaho. Ang bawat ukit ng aking pait sa kahoy
ay tila paglalabas ng aking galit kay Brenda. Sa bawat paghampas ko ng martilyo, tila itinatatak ko sa aking isipan na hindi ako habambuhay na amoy matkwa lamang. Ang aking mga anak ay nakapaligid sa akin. Si Maribel ang nagpapahid ng aking pawis. Ang dalawa pang maliliit ay tumutulong sa pag-aalis ng mga pinagtabasan, habang ang bunsong si Joy ay unti-unti nang bumubuti dahil sa tulong na ipinauna ni Lolo Ben. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga detalye ng bulaklak sa kaban, napatigil ako. Tumingin ako sa paligid ng aming dampa. Ang amoy ng tuyong isda na niluluto ni Maribel, ang tunog ng kanilang mahinang tawanan sa kabila ng hirap. Ito ang tunay na yaman. Ang bawat hibla ng nara na hinahawakan ko ay tila nagsasabing, "Tomas, bumangon ka, hindi ka basura." Nang matapos ko ang kaban, hindi lamang ito isang gamit. Ito ay isang obra maestra. Ang bawat ukit ay may dalang pangarap at bawat barnis ay may dalang pag-asa. Nang ihatid namin ito kay Lolo Ben, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng talyer. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Hindi ko alam, ngunit ang pagkakataong yon ang magiging unang hakbang ko palayo sa putikan ng aming nayon. Ngunit habang binibilang ko ang perang ibinayad sa akin, hindi ko mapigilang maisip, kung nakita kaya ni Brenda ang ganda ng ginawa ko, babalik kaya siya? O mas pipiliin pa rin niya ang gintong hindi naman sa kanya? Habang pauwi ako dala ang maraming pagkain at gamot, napansin ko ang isang pamilyar na amoy sa hangin. Ang amoy ng pabango na madalas gamitin ni Brenda. Mabilis akong lumingon sa paligid, ngunit wala akong nakita, kundi ang anino ng isang babaeng nagmamadaling sumakay sa isang tricycle. Sino ang babaeng yon? Bakit tila sinusundan ako ng nakaraan sa sandaling nagsisimula na akong humakbang patungo sa kinabukasan? Hindi lahat ng basura ay itinatapon, Tomas. Ang iba, kapag dumaan sa apoy at tamang paghubog, ay nagiging alahas na hihilingin ng marami. Ito ang mga salitang binitawan ni Lolo Ben habang pinagmamasdan namin ang kaban na katatapos ko lang barnisan. Ang amoy ng beeswax at sariwang nara ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin sa labas ng talyer. Sa loob ng 3 araw, ang aking mga kamay ay hindi huminto. Ang bawat kaskas ng pait sa matitigas na hibla ng kahoy ay nagsilbing dalangin ko para sa kinabukasan ng aking mga anak. Sa gilid, nakita ko si Maribel na maingangat na pinupunasan ang mga gilid ng kaban gamit ang isang malinis na basahan. Ang 4 pa niyang kapatid ay nakaupo sa sahig, manghang-mangha sa kintab ng gawa ng kanilang ama. Doon ko napagtanto na ang aking sining ay hindi lamang tungkol sa kahoy. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng isang pamilyang winasak ng kawalang hiyaan. "Tatay, ang ganda po. Para po siyang nananalamin." Bulong ng isa ko pang anak, si Clara, habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa makinis na ibabaw ng nara. Napangiti ako ng mapait. Kung sana ay ganito rin kadaling ayusin ang refleksyon ng aming buhay na biniyak ng kahirapan. Nabalik ang aking diwa nang marinig ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa harap ng talyer. Hindi ito ang maingay na makina ng mga tricycle sa nayon. Ito ay ang banayad at swabing huni ng isang mamahaling sasakyan. Isang lalaking nasa edad 50, maayos ang pananamit at may salaming may gintong frame, ang bumaba at dahan-dahang lumapit sa amin. "Attorney Santiago, siya ang sinasabi ko sa inyong mahusay na tomok," pakilala ni Lolo Ben sa akin. Tiningnan ako ng abogado mula ulo hanggang paa. Ramdam ko ang dumi sa aking sando at ang mantsa ng barnis sa aking braso. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa kaban, tila nagbago ang ihip ng hangin. Huminto siya, hinubad ang kanyang salamin, at dahan-dahang hinaplos ang mga inukit kong bulaklak at baging sa gilid ng nara. "Saan mo natutunan ng ganitong klaseng detalye?" tanong niya, habang ang kanyang boses ay puno ng paghanga na hindi niya maitago. Ang mga ukit na ito, tila may buhay.
parang nagsasalaysay ng isang kwento ng pagtitiis. Sa bawat hampas po ng martilyo, iniisip ko ang mga anak ko, sir. Tapat kong sagot. Ang kahoy na ito ay matigas, pero kapag nahanap mo ang tamang anggulo, susunod siya sa gusto mo. Parang buhay lang po. Tumango si Attorney Santiago. Tomas, kinakatawan ko ang isang malaking kumpanya sa Manila na gumagawa ng mga luxury furniture para sa mga hotel at mansyon. Matagal na kaming naghahanap ng isang master carver na may kaluluwa ang bawat gawa. Maraming magaling gumamit ng makina, pero kakaunti ang marunong makipag-usap sa kahoy. Inilabas niya ang isang business card na kulay ginto ang mga letra. Gusto kitang dalhin sa Manila. Bibigyan kita ng sariling workshop, sapat na sahod para sa pag-aaral ng lahat ng anak mo, at isang pagkakataon na kilalanin ang pangalan mo sa buong bansa. Pero may isang kondisyon. Natigilan ako. Ang mga anak ko ay sabay-sabay na tumingin sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa ngunit may halong takot. Manila? Malayo iyon sa aming nayon. Malayo sa lahat ng sakit na iniwan ni Brenda. Pero malayo rin sa katahimikang nakasanayan namin. Ano po ang kondisyon, attorney? Tanong ko, habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Joy na nakatayo sa tabi ko. Kailangang iwanan mo ang lahat dito. Ang nakaraan mo, ang mga utang mo, at ang pangalang Tomas na isang hamak na tumuklang. Mula ngayon, ikaw ang magiging mukha ng aming bagong koleksyon. Seryosong saad ng abogado. Bago pa ako makasagot, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan mula sa kalsada. Tomas! Tomas! Pakinggan mo ako! Lumingon kami at doon ko nakita ang aking biyenan, ang ina ni Brenda. Hingal na hingal siya at may dalang isang lukot na papel. Tomas! May sulat si Brenda. Nagsisisi na siya. Sinasaktan siya ni Don Ramon at gusto niyang tulungan mo siyang makatakas. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa isang kamay ko ay ang business card na magdadala sa amin sa Karangyaan. At sa kabila naman ay ang balitang muling magbubukas ng sugat na pilit ko nang pinaghilom. Tumingin ako kay Maribel at nakita ko ang galit sa kanyang mga mata nang marinig ang pangalan ng kanyang ina. Ano ang pipiliin ko? Ang landas patungo sa liwanag ng Manila? O ang muling paglusong sa putikan para sa isang babaeng itinapon kami na parang basura? Ibigay mo sa kanya ang sulat na yan, Aling Belen. Sabihin mo sa kanya, ang kamay na dati niyang hinahawakan ay abala na sa pag-ukit ng kinabukasan ng mga anak ko. Wala na itong oras para punasan ang mga luhang siya rin naman ang may gawa. Tinitigan ko ang aking biyenan ng diretso sa mga mata. Nakita ko ang gulat at takos sa kanyang mukha. Siguro ay hindi siya masanay na ang Tomas na dati ay yumuyuko at tumatanggap ng lahat ng lait ay natuto nang tumayo ng matuwid. Hindi ko kinuha ang lukot na papel na iniabot niya. Sa halip kinuha ko ang kamay ni Joy at ni Maribel. Ang init ng kanilang maliliit na palad. Ang nagbigay sa akin ng lakas na talikuran ang nakaraan nang walang pag-aalinlangan. Sumakay kami sa sasakyan ni Attorney Santiago. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa aming nayon, pinagmasdan ko ang dampa naming unti-unting lumiliit sa paningin. Doon ko iniwan ang lahat ng pait, ang lahat ng amoy ng pagkatalo, at ang lahat ng alaala ng isang babaeng mas pinili ang ginto kaysa sa dugo at laman. Ang Maynila ay isang malaking gubat ng semento at ingay. Sa unang ilang taon, ang aming buhay ay hindi naging madali. Tumira kami sa isang maliit na kwarto sa itaas ng workshop na ibinigay ni Attorney Santiago. Gabi-gabi, ang kanta ng aking pait at katam ang nagsisilbing oyaye sa aking mga anak. Sa bawat oras na nararamdaman ko ang pagod, tinitingnan ko ang 5 batang natutulog sa tabi ng mga tumpok ng kahoy. Sila ang aking lakas. Sila ang aking dahilan. Lumipas ang mga taon na tila isang mabilis na pag-ikot ng gulong. Ang maliit na workshop ay naging isang pabrika. Ang pangalang Tomas Onier ay hindi na lamang basta pangalan ng isang tumok.
Ito ay naging tatak ng karangyaan. Ang bawat silya, bawat lamesa, at bawat cabinet na lumalabas sa aming planta ay may tatak ng aking pagsisikap. Natutunan kong magsalita ng maayos, magsuot ng mga polo na hindi amoy pawis, at humarap sa mga matataas na tao nang hindi nanginginig ang mga tuhod. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatili akong ama. Pinanood ko ang aking mga anak na lumaki at maging mga dalagang kagalang-galang. Si Maribel, ang aking panganay, ay nakapagtapos bilang isang mahusay na arkitekto. Si Clara ay naging isang matagumpay na doktor. Ang tatlo pa ay nasa kolehiyo na rin. Bawat isa ay may dalang pangarap na dati ay parang bituin lang sa langit na hindi namin maabot. Isang hapon, habang nakaupo ako sa aking opisina, na amoy mamahaling langis at malamig ang hangin mula sa aircon, pumasok si Maribel. May dala siyang isang folder, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalinlangan. Tay, may balita po kami. Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit alam ko ang bawat tono ng kanyang pananalita. Nakita po ng aming tauhan sa probinsya si Nanay Brenda. Natigilan ang aking kamay sa pagpirma ng mga dokumento. 10 taon. 10 taon akong nanahimik. 10 taon kong ibinaon ang bawat alaala ng kanyang mukha sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang lamig sa aking boses. Naghirap po siya, Tay. Iniwan siya ni Don Ramon nang mabaon ito sa utang at mamatay. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang labandera sa kanto, malapit sa dati nating talyer ni Lolo Ben. Ang balita po, may sakit siya at halos wala nang makain. Patuloy ni Maribel. Tumingin siya sa akin, naghihintay ng reaksyon. Gusto niyo po ba siyang puntahan? O gusto niyo po bang magpadala kami ng tulong? Tumayo ako at lumapit sa bintana ng aking opisina sa itaas na palapag. Mula rito, kita ko ang lungsod na dati ay tiningala ko lang mula sa putikan. Napakaamo ng langit, ngunit sa loob ko, may isang bagyo na muling nagising. Ang amoy ng matkua mula sa aking nakaraan ay tila humahalo sa amoy ng aking tagumpay. Hindi, Maribel, sagot ko. Hayaan natin siyang anihin ang itinanim niya. Ang tadhana ay marunong magbalanse ng lahat. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Pag-uwi ko sa aming mansyon, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang numero. Tomas, pakigalingan mo ang iyong pagtatago. Ang boses sa kabilang linya ay galing sa isang lalaking hindi ko kilala. Ngunit ang tono nito ay puno ng banta. Hindi mo maaring itago ang mga anak ko. Habang buhay, may karapatan din ako sa kanila. Namilog ang aking mga mata. Ang mga anak ko? Anong ibig niyang sabihin? Sa loob ng 10 taon, alam kong ako lang ang kanilang ama. Ngunit ang boses na yon, tila may dalang isang lihim na hindi ko kailanman nalaman tungkol sa nakaraan ni Brenda bago kami nagpakasal. Sa gitna ng aking marangyang sala, naramdaman ko ang isang matinding panginginig. Sino ang lalaking ito? At anong koneksyon niya sa pamilyang pilit kong binuo mula sa pagkawasak? Pombi, sa bawat ikot ng gulong ng aming sasakyan, sa maalikabok na daan ng San Ildefonso, tila dinudurog ang bawat alaalang pilit kong ibinaon sa lupang ito. 15 taon na ang nakalilipas. Ang hangin na dati ay amoy lansa ng dagat at hirap, ngayon ay nasasala na ng malamig na aircon ng aking itim na SUV. Nakaupo ako sa likod, suot ang aking pasadya at mamahaling Amerikana. Habang sa labas ng bintana ay nakikita ko ang mga tagpong dati ay bahagi ng aking araw-araw na pagdurusa. Isang mahabang prosesyon ng 5 mamahaling sasakyan ang sumusunod sa akin. Ito ang aking hukbo, ang katunayan ng aking tagumpay. Kasama ko ang aking mga anak. Bawat isa ay may sariling ningning. Malayo sa mga batang dati ay namamalimos ng pansin at pagkain.
Nang huminto ang aming convoy sa tapat ng lumang plaza, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa aming nayon. Ang mga tao ay lumabas sa kanilang mga bahay, ang mga tindera ay napatigil sa pagtitimbang, at ang mga bata ay napatitig sa kintab ng aming mga sasakyan. Narinig ko ang bulong-bulungan na tila agos ng tubig sa sapa. Sino ang mga yan? Mga politiko ba? Tanong ng isang matandang lalaki. Hindi. Tignan mo ang plaka. Oenier. Si Tomas ba yan? Ang tumok na iniwan ng asawa? Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan. Ang tunog ng aking sapatos na gawa sa balat ng buwaya sa tuyong lupa ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa aking nakaraan. Inayos ko ang aking salamin at tumingin sa paligid. Naroon pa rin ang talyer ni Lolo Ben, luma na, at tila malapit ng gumuho. Sa gilid ng kalsada, nakita ko ang isang babaeng nakaupo sa harap ng isang maliit na bilao ng kakanin. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot at ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak ni Aling Belet. Ang biyenan kong dati ay walang ginawa kundi tawagin akong walang silbi. Nang magtama ang aming paningin, nanlaki ang kanyang mga mata. Nabitawan niya ang hawak na pamaypay at mabilis na tumayo, kahit na tila nahihirapan ang kanyang mga tuhod. Tomas, Tomas, ikaw nga ba yan, anak? Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagkasilaw sa gintong relo na kumikinang sa aking bisig. Diyos ko, alam ko na hindi mo kami matitiis. Alam ko na babalik ka para sa amin. Lumapit siya sa akin. Akmang yayakapin ako nang biglang humarang si Maribel, ang aking panganay, na ngayon ay isang matagumpay na arkitekto, ay tumingin sa kanyang lola nang may lamig na sapat na para magpabagsak ng niebe sa gitna ng initan. Huwag po kayong masyadong malapit, Aling Belen. Marumi po ang inyong mga kamay. Baka madumihan ang suit ni Papa. Seryosong saad ni Maribel. Ang mga salitang ito ay tila isang muling pagbabalik ng sakit na ibinigay nila sa amin noon. Maribel, apo ko. Ako ito, ang lola mo. Pagmamakaawa ng matanda, habang pilit nang ngumingiti. Hindi ko siya sinagot. Sa halip lumingon ako sa aking mga tauhan. Dito itatayo ang Unier Vocational Academy. Gusto ko, sa eksaktong lugar kung saan nakatayo ang dati naming dampa. Gibain ang anumang natitirang dumi sa lupang iyon at palitan ng semento at bakal. Gusto kong makita ng nayong ito na ang matsua na kinasusuklaman nila noon ay naging pundasyon ng pinakamalaking gusali rito. Sa gitna ng aking pag-uutos, napansin ko ang isang anino sa likod ng isang punong mangga sa di kalayuan. Isang babaeng nakasuot ng kupas at punit-punit na duster. May dalang mabigat na balde ng maruming damit. Ang kanyang balat ay sunog sa araw. Ang kanyang katawan ay payat na parang kawayan. At ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, na dati ay puno ng yabang, ngayon ay puno ng pait at inggit. Si Brenda. Nagtama ang aming paningin sa loob ng ilang segundo. Wala akong naramdamang pag-ibig, wala ring galit. Ang tanging naramdaman ko ay ang lamig ng isang taong nakatingin sa isang estranghero. Mabilis siyang yumuko at nagtangkang magtago sa likod ng mga sampayan, ngunit huli na. Alam kong nakita niya ang lahat. Nakita niya ang lalaking tinawag niyang basura na ngayon ay hari na ng kanyang dating mundo. Ngunit bago pa ako makahakbang patungo sa kanya, isang boses mula sa aking radyo ang bumasag sa katahimikan. Sir Thomas, may isang lalaki sa gate ng site. Sinasabi niyang siya raw ang tunay na may-ari ng lupang binili niyo at may dala siyang mga dokumento na nagsasabing hindi niyo anak ang panganay niyo. Tila tumigil ang pintig ng aking puso. Lumingon ako kay Maribel na abala sa pagtingin sa mga blueprint. Sino ang lalaking ito? At anong laro ng tadhana ang gustong bumawi sa tagumpay na aking pinaghirapan? Ganito na lang ba palagi? Sa tuwing aabot ko ang langit, laging may humihila sa aking mga paa, pabalik sa putikan. Tomas, para sa mga anak, patawarin mo ako. Kahit para sa kanila na lang,
Huwag mo akong tratuhin na parang hangin. Ang boses ni Brenda ay parang kalawang na kumakaskas sa isang lumang pako. Puno ng pait, lamat at desperasyon. Nakatayo ako sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang mismong lugar kung saan niya ako huling tinalikuran. 15 taon na ang nakalilipas. Ang hangin ay amoy sabong panlaba at sikat ng araw. Isang amoy na dati ay nagpapagaan ng aking loob pag-uwi mula sa talyer. Ngunit ngayon ay nagpapabaliktad ng aking sikmura. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga kamay na dati ay ayaw madumihan ng matkwa, ngayon ay mapuputi at kulubot dahil sa maghapong pagkakababad sa tubig at mantsa ng ibang tao. Ang kanyang duster ay may mga tagpi at ang kanyang mga tsinelas ay halos manipis pa sa balat ng sibuyas. Ang mga anak ko ay maayos ang kalagayan, Brenda. Malamig kong sagot. Hindi nila kailangan ng patawad ng isang taong nakalimot sa kanila noong kailangan nila ng gatas at gamot. Ang kailangan nila ay katahimikan mula sa nakaraang binalahura mo. Ako pa rin ang ina nila, Tomas. Wala kang karapatang ilayo sila sa akin. Biglang nagbago ang kanyang tono. Ang desperasyon ay napalitan ng pamilyar na bagsik at pagmamataas. Ngayong bilyonaryo ka na, akala mo ba ay madali mo na lang akong maitatapon? Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ibinibigay ang para sa akin. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadismaya. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang tanging iniisip pa rin niya ay ang makuha ang bahagi ng kayamanang wala naman siyang ambag. Ngunit bago ko pa siya masagot, isang anino ang humarang sa pagitan naming dalawa. Si Maribel, ang aking panganay. Ang kanyang tindig ay parang isang matayog na tore ng nara. Matatag, maganda, at hindi matitinag. Ina? Mapait nang ngumiti si Maribel. Ang pagkakaalam ko, ang ina ay ang taong nananatili kapag madilim ang langit. Ang taong nakita ko noong bata ako ay isang babaeng masayang sumakay sa kotse habang ang kapatid ko ay nanginginig sa lagnat. Kung kailangan nyo ng pera, magtrabaho kayo. Huwag kayong umasta na parang may utang na loob kami sa inyo. Maribel, huwag kang bastos. Ako ang nagluwal sa'yo. Akmang sasampalin ni Brenda ang aking anak, ngunit mabilis kong nahawakan ang kanyang bisig. Hindi ko siya sinaktan. Maraan ko lang binitawan ang kanyang kamay na tila ba diring-diri akong madikit sa kanyang balat. Huwag mong susubukang hawakan ang mga anak ko, Brenda. Wala ka ng puwang sa buhay na ito. Sa gitna ng tensyon, isang lalaking may suot na kupas na maong at tila galing sa malayo ang lumapit sa aming kinaroroonan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mukha ay may malaking peklat sa pisngi. Hawak niya ang isang lumang sobre na kulay kape na sa kalumaan. Tomas Oenier? Ang kanyang boses ay malalim at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Huwag kang masyadong kampante sa trono mo. Ang lupang tinatayuan mo ay sa akin. At ang babaeng yan, itinuro niya si Brenda na biglang namutla at tila gustong magtago sa likod ng puno. Ang babaeng iyan ang saksi kung paano mo ninakaw ang buhay na dapat ay sa akin. Napatigil ang lahat. Ang mga trabahador sa site ay napatigil sa pagpukpok ng mga pako. Ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Sino ka? Tanong ko, habang nararamdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ako si Rafael, ang lalaking ipinagpalit ni Brenda bago ka pa niya makilala. At ang mas mahalaga, di lumingon siya kay Maribel na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may halong pagkalito at takot. Ako ang tunay na dahilan kung bakit may Maribel sa mundong ito. Hindi ba, Brenda? Sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo sa Tumok na ito na 15 taon siyang nagpakapagod para sa anak na hindi naman sa kanya. Tila gumuho ang langit sa aking ulunan. Lumingon ako kay Brenda. Ang kanyang pananahimik at ang pag-iwas ng kanyang mga mata
ay sapat na para magsilbing libong kutsilyo na sumasaksak sa aking dibdib. Natingin ako sa aking mga palad, ang mga kalyo na bunga ng 15 taong pagtatrabaho para kay Maribel, ang bawat patak ng pawis na ibinuhos ko para sa kinabukasan ng batang ito. Lahat ba iyon ay base sa isang malaking kasinungalingan? Tatay, huwag kang maniwala sa kanya, bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Tatay, tignan mo ako. Ako ang anak mo. Ngunit sa mga mata ni Rafael, nakita ko ang isang katotohanang mas matalas pa sa anumang pait na nagamit ko sa aking buhay. Ganito na lang ba? Pagkatapos kong buuin ang aking imperyo mula sa abo ng pagtataksil, malalaman ko ba na ang pundasyon ng aking buhay ay isa palang marupok na kahoy na kinain na ng anay ng nakaraan? Buntis na ako kay Rafael bago pa man tayo ikasal, Tomas. Ginamit lang kita bilang panakip butas dahil kailangan ko ng utu-utong bubuhay sa akin at sa dinadala ko. Ang mga salitang iyo-iyo na lumabas sa bibig ni Brenda ay tila asidong isinaboy sa buo kong pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng itinatayong pundasyon ng Onier Academy, mahigpit na nakahawak sa nanginginig na kamay ni Maribel. Ang kamay na buong tiyaga kong ginabayan sa paghawak ng lapis noong bata pa siya. Ang kamay na mismong gumuhit ng blueprint ng higanting gusaling ito na alay ko sa aking ina. Napakalupit ng kabalintunaan. Ang pinakamagandang obrang iningatan at pinagyaman ko ng buong buhay ko ay bunga lamang pala ng isang maruming kasinungalingan. Naramdaman ko ang pagbara ng aking lalamunan. Tila may nakabara na pinong matkua na nagpapasugat sa bawat paglunok ko. Ang amoy ng sariwang semento at bakal sa paligid ay biglang napalitan ng nakasusulasok na amoy ng pagkabulok. Ang amoy ng isang nakaraang akala ko ay matagal ko nang naibaon. Gusto kong bumigay ang aking mga tuhod, manlamig, at magpalamon sa lupa sa harap ng mga taong nakatingin sa amin. Ngunit naramdaman ko ang masidhing panginginig ng mga daliri ni Maribel sa aking palad. Tumingala ako at nakita ang mga luha sa kanyang mga mata. Mga luhang nagmamakaawang huwag ko siyang bitawan. Pinisil ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Hindi ako bibitaw. Bakit ganito kalupit ang tadhana? Na ang nag-iisang bulaklak na unang sumibol sa aking tigang na lupa ay itatanim lang pala ng iba para nakawin ang aking pataba, pawis at dugo. Humakbang si Rafael palapit, may ngiting tagumpay sa kanyang labi na may peklat. Akmang hahawakan niya ang braso ni Maribel, ngunit mabilis kong iniharang ang aking katawan. Ang aking dibdib ay nag-iinit sa isang matinding galit na ngayon ko lamang naramdaman sa buong buhay ko. Subukan mong idikit ang kahit isang dumi ng iyong kuko sa anak ko at makikita mo kung paano sirain ng isang tumok ang isang walang kwentang kahoy gamit ang sarili niyang pait. Mababa ngunit nagbabagang banta ko. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang kaluluwa. Anak mo? Narinig mo naman ang totoo, Tomas. Dugo ko ang nananalaytay dyan sa babaeng yan. Mayabang na sagot ni Rafael habang nakatitig sa mamahaling kwintas ni Maribel. Bago ko pa siya masagot, naramdaman ko ang paglapit ng 4 ko pang anak. Mula sa aming convoy, bumaba sina Clara, Joy, at ang kambal na sina Sofia at mabilis na pumuwesto sa aking likuran. Tila isang pader na hindi matitibag ng anumang bagyo. Ang dugo ay madaling ibigay. Kahit ang mga asong gubat ay nakakabuo ng anak. Malamig na sabat ni Clara, ang aking anak na ngayon ay isang tinitingalang siruhano. Hinarap niya si Brenda na ngayon ay pilit nagmumukhang kaawa-awa. Pero ang pagiging magulang ay hinuhubog ng sakripisyo. Kayong dalawa, wala kayong naiambag, kundi ang nakasusukang nakaraan na pilit ninyong ipinapahid sa malinis naming buhay. Nanlaki ang mga mata ni Brenda. Ang kanyang panga ay nanginig sa galit at hiya. Mga anak ko kayo, galing kayo sa sinapupunan ko. Wala ba kayong mga utang na loob? Ina niyo pa rin ako kahit anong mangyari. Sumulong si Joy, ang aking bunso.
Ang batang muntik nang mamatay sa lagnat noong gabing iwan kami ni Brenda. Ngayon, siya ay isang matapang at magandang dalaga. Ina, ang ina ay nagpapakain, hindi nagnanakaw ng nag-iisang barya na pambili sana ng gamot ng anak niyang naghihingalo. Ang sinapupunan ninyo ay naging libingan sana namin sa gutom kung hindi kami iniahon ni Papa gamit ang kanyang nagdurugong mga kamay. Wala kaming inang nakikita sa inyo, Ginang. Ang nakikita lang namin ay isang taong desperada dahil wala na siyang mapagkunan ng pera. Ang bawat salita ng aking mga anak ay tila patalim na humihiwa sa pag-asa ni Brenda na makuha ang kanilang simpatiya. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang anyo. Ang pekeng luha at maamong muka ay biglang naglaho, napalitan ng isang halimaw na uhaw sa ginto. Inilabas niya ang kanyang tunay na kulay, ang kulay ng kasakiman. Sige, magkampihan kayo ng paborito ninyong ama. Matalim at nanlilisik ang mga mata ni Brenda habang itinuturo kaming lahat. Pero tandaan mo ito, Tomas. Umalis man ako noon, hindi tayo dumaan sa korte. Legal pa rin tayong mag-asawa. Walang annulment. Ibig sabihin, ang kalahati ng bilyon-bilyong pisong kumpanya mo, ang mansyon mo sa Manila, at ang lintik na gusaling itinatayo mo ngayon, ay akin. Nagkatinginan si Rafael at Brenda. Napagtanto ko ang kanilang maruming plano. Hindi sila nandito para humingi ng tawad o bawiin si Maribel dahil sa pagmamahal. Nandito sila para sirain ang aking imperyo at nakawin ang pinaghirapan ko. Iahabla kita sa korte, Tomas. Ipa-freeze ko ang lahat ng bank accounts mo. Pababagsakin ko ang pangalan ng Onier sa buong bansa hanggang sa gumapang ka muli sa putikan at mamalimos sa akin. Sigaw ni Brenda. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na umaalingaw-ngaw sa buong bayan. Tumingin ako sa malawak na lupain, sa mga bakal na nakatayo para sa aking akademya at sa aking 5 anak na nakakapit sa akin. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa isang sugatang puso ng nakaraan. Ito ay isang digmaan para sa aking yaman, sa kinabukasan ng aking mga anak, at sa mismong kaluluwa ng pamilyang binuo ko. Handa na ba akong itaya ang lahat ng aking naipundar? O hahayaan kong ang mga anay na ito ay tuluyang kainin ang pundasyon ng aking buhay hanggang sa gumuho itong ang malamig na hangin mula sa aircon ng aking opisina sa tuktok ng Onier Tower ay hindi sapat para pawiin ang nagbabagang init sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintanang salamin, pinagmamasdan ang nagkikislapang ilaw ng Maynila. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, isang patunay na nakawala na ako sa dilim at putik ng nakaraan. Ngunit ngayon, ang bawat ilaw ay tila mga matang nakamasid, naghihintay na gumuho ang imperyong itinayo ko mula sa aking mga pawis at kalyo. Legal battle ito, Tomas, at hindi ito magiging madali. Basag ni Attorney Santiago sa katahimikan. Nakaupo siya sa tapat ng aking mesa, inaayos ang mga dokumentong naglalaman ng lahat ng aking ari-arian. Sa mata ng batas, dahil hindi kayo dumaan sa annulment bago kayo maman, may karapatan si Brenda na i-freeze ang mga assets mo. Pwede niyang ipatigil ang konstruksyon ng akademya anumang oras kapag nakakuha siya ng court order. Umiling ako ng mariin. Ang pangako ay nanigas sa labis na pagpipigil ng galit. Wala siyang inambag kahit isang patak ng pawis sa kumpanyang ito, attorney. Nang inabandonan niya kami, habang nag-aagaw buhay ang anak ko, pinutol na niya ang anumang karapatan niya bilang asawa at ina. Alam ko yon at iyon ang ipaglalaban natin sa husgado, sagot ng abogado. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Pero kailangan nating mag-ingat. Desperada si Brenda at ang mga taong desperado ay handang kumapit sa kahit anong patalim. Nang umalis si Attorney Santiago, naiwan akong mag-isa sa kalawakan ng aking opisina. Dahan-dahan akong lumapit sa aking mesa na gawa sa purong kamagong.
Ang kauna-unahang mesang inukit ko nang magsimula ang kumpanya. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na figurin na gawa sa mumurahing palutsina. Ito ay inukit ni Maribel noong 10 taong gulang pa lamang siya, isang magaspang na hugis ng isang lalaking may hawak na martilyo. Hinaplos ko ang magaspang na kahoy ng figurin. Nag-init ang gilid ng aking mga mata. Dugo ni Rafael? Hindi. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa dugong dumadaloy sa ugat, kundi sa mga gabing nagising ka para magtimpla ng gatas, sa mga araw na nilunok mo ang iyong pride para may maipakain, at sa walang hanggang pag-ibig na ibinibigay mo kahit ubos na ubos ka na. Anak ko si Maribel, at poprotektahan ko siya at ang kanyang mga kapatid hanggang sa huling hininga ko. Kinagabihan, nagpasya akong bumaba sa production floor para suriin ang isang bagong disenyo na ipapadala sa Europa. Kailangan ko ng distansya mula sa mga papeles na nagpapaalala sa akin ng pangalang Brenda. Ang amoy ng sariwang barnis at ang pakiramdam ng makinis na kahoy ang tanging nagpapagaan sa aking isipan. Ito ang aking santuwaryo. Ngunit ang santuwaryong ito ay hindi nagtagal. Nang bumalik ako sa aking opisina, matapos ang 2 oras, isang malamig na kaba ang agad na gumapang sa aking gulugod. Ang mabigat na pintong oak ay nakaawang ng bahagya. Wala itong ingay na ginawa nang itulak ko itong pabukas, ngunit ang senyales ng panganib ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Pumasok ako at agad na napansin ang kakaibang amoy na humalo sa bango ng kape at mamahaling balat sa loob ng kwarto. Isang matapang at murang pabango na amoy bulaklak na matagal nang nabulok, hinaluan ng amoy ng mamahaling tabako na paboritong gamitin ni Don Alcantara, ang pinakamalaki kong karibal sa industriya ng muebles na matagal nang nagtatangkang pabagsakin ang aking kumpanya. Napakuyom ang aking mga kamao. Bakit nandito ang amoy ng lalaking iyon? At bakit kasama nito ang amoy ng nakaraan kong sumpa? Naglakad ako patungo sa aking mesa at doon ko nakita ang kalapastanganang dumurog sa aking puso. Ang lihim na drawer sa ilalim ng aking mesa na inukit ko ng may buong pag-iingat ay sa pilitang sinira. Ang mga hibla ng kamagong ay nakalas at nagkalat sa makapal na carpet. Tila ba may sumaksak sa mismong laman loob ko nang makita ang wasak na kahoy. Ginamit ni Brenda ang kanyang legal na pangalan bilang ginang ng kumpanya para linlangin ang mga bagong gwardiya at isinama niya ang aking kaaway para pagnakawan ako. Nanginginig ang aking mga kamay nang silipin ko ang loob ng wasak na drawer. Ang pulang folder ay nawawala. Ang folder na yon ay hindi naglalaman ng pera. Laman nito ang mga orihinal na titulo ng lupa kung saan itinatayo ang Owinier Academy, pati na rin ang mga legal na dokumento ng trust fund na inilaan ko para sa kinabukasan ng aking 5 anak. Mga dokumentong hindi pa formal na nainotaryo dahil hinihintay ko pa ang pirma ni Maribel bukas. Sa pagkawala ng folder na yon, hawak na nina Brenda at Alcantara ang pinakamahalagang alas para mapatigil ang buong operasyon ng aking kumpanya at ang kingi ng perang pinaghirapan ko para sa aking mga anak. Napatitig ako sa naiwang figurin na inukit ni Maribel na nakataob ngayon sa sahig. Ang panganib ay hindi na lamang nasa labas ng pinto. Nakapasok na ito sa mismong puso ng aking buhay. Paano ko lalabanan ang mga halimaw na ginagamit ang batas at ang sarili kong nakaraan para agawin ang tanging yaman ng aking mga anak? Nakatitig pa rin ako sa wasak na drawer ng aking mesa, ngunit ang kaba na bumalot sa aking dibdib kagabi ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na ngiti. Akala ni Brenda ay nakuha niya ang aking kahinaan. Akala niya, dahil marunong siyang gumamit ng batas para linlangin ang mga gwardya, ay hawak na niya ang aking leeg. Nakalimutan niya na bago ako naging bilyonaryo sa loob ng air-conditioned na opisinang ito, ako ay isang tomok na natutong magbasa ng bawat kurba, bawat bitak, at bawat kahinaan ng kahoy.
Ang pulang folder na kanyang kinuha ay hindi naglalaman ng aming kinabukasan. Ang mga tunay na dokumento, ang titulo ng lupa, at ang trust fund ng aking mga anak ay matagal nang nakapangalan kay Maribel at nakatago sa isang vault sa bangko. Ang laman ng pulang folder na yon ay isang pain, mga pekeng kontrata na sadyang inihanda ni Attorney Santiago na may watermark ng kumpanya at nilagyan namin ng maliit na tracking device sakaling may magtangkang magnakaw nito. Nanghina ako kagabi, hindi dahil sa banta sa aking yaman, kundi sa labis na pandidiri na ang babaeng minsang inalayan ko ng buhay ay tuluyan nang naging isang ganap na halimaw na handang isanla ang kaluluwa sa aking pinakamalaking kaaway. Kinabukasan, ang tahimik at maaliwalas na lobby ng Wynyard Tower ay binulabog ng isang pamilyar at nakaririmarim na boses. Umalis kayo sa daraanan ko. Ako ang legal na asawa ni Tomas Onier at mula ngayon, ako na ang may hawak ng kumpanyang ito. Nakatayo ako sa ikalawang palapag ng grand staircase, pinagmamasdan ng pagpasok ni Brenda. Nakasuot siya ng isang magarbong pulang damit na halatang hiniram lamang o binili sa ukay-ukay at ang kanyang mukha ay natatakpan ng makapal na makeup para itago ang mga kulubot ng kanyang paghihirap. Kasama niya si Don Alcantara na nakangisi habang humithit ng kanyang mabahong tabako at dalawang lalaking nakapormal na barong na tila mga pekeng abogado. Natigil ang lahat ng empleyado sa pagtatype at paglalakad. Ang buong lobby ay nabalot ng tensyon. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan, kalmado at tuwid ang tindig. Sumunod sa aking likuran ang aking 5 anak. Lahat ay nakasuot ng propesyonal na damit, tila mga reynang handang ipagtanggol ang kanilang kaharian. Anong ginagawa mo rito, Brenda? At bakit mo kasama ang lalaking matagal nang sumusubok na kawin ang mga disenyo ng aking kumpanya? Malamig kong tanong nang makarating ako sa huling baitang. Tumawa ng malakas si Don Alcantara, isang tawang puno ng kayabangan. Huwag ka nang magmalinis, Tomas. Tapos na ang maliligayang araw mo. Nakipagkasundo na sa akin ang asawa mo. Ibinenta na niya sa akin ang karapatan niya sa Oyenier Furniture at sa lupang pinagtatayuan ng akademya mo. At bilang ebidensya. Pabiglang binuksan ni Brenda ang kanyang mamahaling bag na peke at inilabas ang pulang folder. Itinaas niya ito sa hangin na parang isang tropeo sa harap ng aking mga empleyado. Nandito ang lahat ng titulo at papeles ng kumpanya mo, Tomas. Sigaw ni Brenda, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang pagkasabik sa tagumpay. Nakuha ko ito kagabi mula mismo sa itinatago mong drawer. Wala kang laban sa akin sa korte dahil legal na asawa mo ako. I-freeze ko ang lahat ng pera mo hanggang sa gumapang ka ulit sa putika na pinanggalingan mo. Pinanatili ko ang aking pananahimik. Tiningnan ko ang aking mga anak. Si Maribel ay nakatitig lamang sa kanyang ina nang may labis na awa at pandidiri. So inaamin mo, sa harap ng napakaraming saksi, na pumasok ka sa aking pribadong opisina kagabi at kinuha ang folder na yan nang walang pahintulot. Formal kong tanong, tila isang guro na naghihintay ng maling sagot mula sa isang bobong estudyante. Ano naman kung oo? Mayabang na sagot ni Brenda. Inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Ang amoy ng kanyang murang pabango ay sumusuntok sa aking pangamoy. Asawa mo ako. Walang pagnanakaw sa pagitan ng mag-asawa. Akin din ang lahat ng pag-aari mo. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Totoo. May mga butas ang batas pagdating sa mag-asawa. Ngunit nakalimutan mo ang isang mahalagang detalye, Brenda. Ang taong kasama mo na pinagbigyan mo ng mga papeles na yan para pagkakitaan ay hindi mo asawa. Iyon ay tinatawag na corporate espionage at grand theft. Biglang nawala ang ngangisi sa mukha ni Don Alcantara. Anong sinasabi mo? Sumenyas ako gamit ang aking kamay. Mula sa executive elevator sa gilid ng lobby, lumabas si Attorney Santiago kasama ang 3 unipormadong pulis
mula sa Criminal Investigation and Detection Group. Attorney Santiago, maari mo bang ipaliwanag sa mga bisita natin kung ano ang hawak nila? Utos ko habang naglalakad pabalik ng ilang hakbang upang bigyan ng espasyo ang mga awtoridad. Lumapit ang abogado, seryoso at walang bahid ng takot. Ginang Brenda, Don Alcantara, ang mga dokumentong nasa loob ng pulang folder na yan ay mga dummy papers. Wala iyang anumang legal na halaga. Ngunit ang folder na hawak ninyo ay naglalaman ng isang micro GPS tracker. At higit sa lahat, ang opisina ni Mr. Oenier ay may nakatagong 4 na case security cameras na direktang nakalink sa cloud storage. Napanood namin ng buong buo kung paano kayo nanira ng kagamitan, ng halughog, at nagnakaw kagabi. Namutla si Brenda. Ang pulang kulay ng kanyang damit ay tila lumipat sa kanyang muka sa labis na hiya at kaba. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na folder. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Pati ang pag-amin ninyo ngayon, sa harap ng maraming tao, ay na-record ng aming lobby security. Patuloy ni Attorney Santiago. Officers, maaari nyo na silang damputin para sa kasong qualified theft, breaking and entering, at corporate espionage. Teka! Hindi ako kasali rito! Biglang boses ni Don Alcantara habang pilit na umaatras. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay para ilayo ang sarili kay Brenda. Ang babaeng ito ang lumapit sa akin. Siya ang nagnakaw, wala akong kinalaman dyan. Sinungaling ka! Tili ni Brenda. Kinakalmot ang braso ni Alcantara. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano buksan ang pinto. Ikaw ang nag-alok na bibilhin mo ang kumpanya kapag nakuha ko ang papeles. Habang nag-aaway ang dalawang halimaw na nagtangkang sumira sa aking buhay, lumapit ang mga pulis. Ang malamig na bakal ay mahigpit na pumulupot sa mga pulso ni Brenda. Ang bigat ng posas ay tila tuluyang humila sa kanya pababa sa katotohanan na wala na siyang kawala. Ang kanyang mga pangarap ng yaman at luho ay natapos sa isang malamig na rehas. Tomas! Tomas! Parang awa mo na! Nagpupumigla si Brenda habang hinihila siya ng mga pulis. Ang kanyang boses ay pumuno sa buong gusali. Ngunit wala ni isa sa aking mga empleyado ang nakitaan ng awa. Mga anak, Maribel, Clara, tulungan niyo ang nanay. Huwag niyo akong hayaang makulong. Humakbang si Maribel pasulong. Tiningnan niya ang babaeng nagluwal sa kanya mula ulo hanggang paa. Wala kaming ina na nakaposas dahil sa pagnanakaw sa mismong pamilya niya. Ang tanging magulang namin ay ang lalaking nakatayo sa likod ko. Dalhin niyo na po siya, officer. Nakakadumot ang amoy ng kasakiman sa lobby namin. Napahagulgol si Brenda. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Kinaladkad na lamang siya palabas ng gusali kasama ang nagmumurang si Don Alcantara. Pinanood ko silang isakay sa sasakyan ng pulis. Ang hustisya ng tadhana ay sadyang perpekto. Ang babaeng diring-diri sa amoy ng aking matsyo ay makukulong ngayon sa isang selda na amoy kalawang at ihi. Nang tuluyang makalayo ang sasakyan ng mga awtoridad, isang mainit na palakpakan ang umalingaw-ngaw mula sa aking mga empleyado. Niyakap ako ng mahigpit ng aking 5 anak. Sa wakas, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang hangin sa loob ng aking imperyo ay muling naging malinis, mabango, at ligtas. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na tinapon ng isang tahimik na pag-vibrate ng aking telepono. Inilabas ko ito mula sa aking bulsa, isang tawag mula sa head of security ng construction site ng akademya sa probinsya. Kumunot ang aking noo at sinagot ito. Sir Tomas? Ang boses ng gwardya ay nanginginig sa matinding takot, tila nahihirapang huminga. Sir, si Rafael po. Wala na po siya sa site. Sir, may iniwan po siyang mensahe. Hawak niya po si Aling Belen. At may dala po siyang gasolina patungo sa planta ninyo sa probinsya.
Nanlamig ang buong katawan ko. Si Rafael, ang lalaking umangkin sa pagkatao ni Maribel. Sa aming pagtuon kay Brenda at Alcantara, nakalimutan namin ang isang asong ulol na walang pakialam sa batas at handang sunugin ang lahat. Ganito ba talaga kahirap panatilihin ang langit na pilit kong inabot? Kailangan ko bang dumaan muli sa apoy para tuluyang malinis ang aming pangalan? Ang mabilis na paghataw ng gulong ng aking sasakyan sa sementadong daan patungo sa San Ildefonso ay hindi sapat upang unahan ang nag-uunahang pintig ng aking puso. Habang lulan ng SUV kasama ang mga awtoridad na mabilis na tumugon sa aking tawag, ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ng mga inosenteng tao sa construction site at ang natitirang dangal ng aming nayon. Nang makarating kami sa itinatayong Oenier Academy, ang hangin ay mabigat at puno ng masangsang na amoy ng gasolina. Sa gitna ng mga nakatindig na haligi ng semento, nakatayo si Rafael. Isang kamay niya ay mahigpit na nakasakal sa nanginginig na si Aling Belen, habang ang kabilang kamay ay may hawak na posporo na handang kaskasin anumang oras. Ang mukha ng matanda ay basang-basa ng luha at pawis, puno ng matinding pagsisisi at takot. "Huwag kang lalapit, Tomas. Susunugin ko ang lahat ng ipinagmamalaki mo." Ang boses ni Rafael ay pumunit sa katahimikan ng gabi, puno ng desperasyon ng isang lalaking wala nang makapitan. Dahan-dahan akong humakbang palabas ng sasakyan, walang takot na mababakas sa aking mukha. Tanging isang malalim na pagkaawa para sa isang taong hinayaan ang sariling lamunin ng inggit. Ang mga pulis ay tahimik na pumaligid sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon. "Sinusunog mo na ang sarili mong kaluluwa, Rafael." Malumanay ngunit matalim kong tugon. Iminungkahi ko ang aking mga kamay upang ipakita na wala akong dalang sandata. "Akala mo ba ay ninakaw ko ang buhay mo? Walang nagnanakaw ng buhay na kusang itinapon sa basurahan. Kung tunay mong mahal si Maribel, hinanap mo sana siya noong mga panahong wala kaming makain. Ngunit nagpakita ka lang na ngayong amoy pera na ang anak na tinalikuran mo." Tila tinamaan ng kidlat si Rafael sa aking mga salita. Ang kanyang panga ay nanginig, at sa isang maliit na sandali ng kanyang pagkalito, mabilis na sumugod ang mga pulis mula sa kanyang likuran. Mahigpit na napigilan ang kanyang mga braso bago pa man niya maitama ang posporo sa kahon. Ang posporo ay nahulog sa lupa, kasabay ng tuluyang pagbagsak ng kanyang mga baluktot na pangarap. Napaluhod si Aling Belen sa magaspang na lupa, umiiyak at nagmamakaawa sa aking paanan. "Tomas, patawarin mo ako. Patawarin mo kami ng anak ko. Nabulag kami ng pera. Patawad." Tiningnan ko ang matandang babae na dating humahamak sa aking pagkatao. Walang galit sa aking dibdib, tanging ang lamig ng isang natapos na yugto. "Ipapasok ko po kayo sa isang maayos na pasilidad para sa mga matatanda, Aling Belen. Hindi kayo magugutom at maayos ang magiging tulog ninyo. Ngunit ito na ang huling beses na makikita ninyo ako at ang aking mga anak. Binabayaran ko na ang utang na loob ng nakaraan upang tuluyan na kaming makalaya." Lumipas ang ilang araw. Ang alikabok ng kaguluhan ay tuluyan ng humupa. Ngunit may isang huling pinto na kailangan kong buksan upang tuluyang makalabas sa kulungan ng aking nakaraan. Ang amoy ng kalawang halumigmig at pinagpawisang mga katawan ay sumalubong sa akin sa pagpasok ko sa city jail. Ito ang totoong impyerno sa lupa. Isang lugar kung saan ang hangin ay mabigat dahil sa mga nag-uumpisang luha at nawasak na pag-asa. Umupo ako sa tapat ng isang makapal na salamin, naghihintay. Mula sa madilim na pasilyo, inilabas ng gwardya si Brenda. Nakasuot siya ng dilaw na uniforme ng mga preso. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakaayos ngayon ay magulo at tila pugad ng ibon. Ang kanyang mukha ay payat, maputla at puno ng matinding kalungkutan. Nang magtama ang aming mga mata, dahan-dahan siyang naupo at inabot ang telepono sa gilid ng salamin. "Tomas?" Ang kanyang boses ay basag at nanginginig.
please, bawiin mo na ang kaso. Hindi ko kaya rito. Ang dumi-dumi, ang baho. Tomas, maawa ka sa akin. Naging asawa mo pa rin ako. Minahal mo rin ako. Pinakinggan ko ang kanyang pagmamakaawa. Tinitigan ko ang bawat linya sa kanyang mukha. Hinanap ko ang kahit isang patak ng pagmamahal na dati ay nagpapatibok ng aking puso. Ngunit wala na akong makita. Tila ako nakatingin sa isang estrangherong hindi ko kilala. Dahan-dahan kong inilabas mula sa bulsa ng aking mamahaling Amerikana ang isang maliit at kupas na singsing. Ito ang mumurahing singsing na binili ko noong kami ay ikasal. Ang singsing na iniwan niya sa ibabaw ng aming kawayang lamesa noong gabing sumama siya kay Don Ramon. Ipinatong ko ito sa maliit na puwang sa ilalim ng salamin at itinulak papunta sa kanyang direksyon. Napatingin si Brenda sa singsing, lalo siyang napahagulgol. Noong binili ko yan, 3 buwan akong kumain lamang ng asin at kanin matipid lang ang aking kinikita. Panimula ko, ang aking boses ay kalmado at buo. Noong iniwan mo yan, parang pinatay mo ang kaluluwa ko. Sa loob ng 15 taon, dinala ko ang bigat ng singsing na yan sa aking puso. Ginamit ko ang galit para bumangon. Ngunit ngayon, pagod na akong magalit, Brenda. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-asa. Ibig sabihin ba nito, ilalabas mo ako rito? Patawad na ba tayo, Tomas? Umiling ako ng marahan. Pinapatawad na kita, Brenda. Pinapatawad na kita sa lahat ng sakit, sa lahat ng pangaalipusta, at sa pag-iwan mo sa aming mga anak. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil hindi na ako papayag na maging bilanggo ng galit. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng kalayaan mula sa batas. Dito ka magbabayad sa mga kasalanang ginawa mo sa lipunan. Ibinabalik ko sa iyo ang singsing na yan, dahil mula sa araw na ito, wala ka ng anumang puwang sa buhay ko. Ibinaba ko ang telepono at tumayo. Nakita ko ang pagkabigla at pagkawala ng huling sinag ng pag-asa sa kanyang mga mata habang sumisigaw siya sa kabilang panig ng salamin. Ngunit hindi ko na naririnig ang kanyang boses. Nang humakbang ako palabas ng piitan, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Ang amoy ng sariwang ulan at ang halimuyak ng mga namumulaklak na puno ng kalachuchi ay pumuno sa aking mga baga. Ito ang amoy ng langit. Ito ang amoy ng tunay na kalayaan. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking panganay. Maribel, anak, tapos na ang lahat. Sabihan mo ang iyong mga kapatid na maghanda. Bukas na bukas din, bubuksan na natin ang Oynier Academy. Napuno ng kagalakan ang boses ng aking anak sa kabilang linya. Ngunit bago ko pa maibaba ang tawag, narinig ko ang boses ng aming head engineer mula sa background ni Maribel. Sir Tomas, may iniwan po rito sa harap ng main gate ng akademya, isang lumang kahon ng kahoy, at may nakaukit na pangalan mo sa ibabaw na tila ginawa ng isang bihasang kamay. Babuksan po ba namin? Napatigil ako sa paglalakad. Isang kahoy na kahon. Sino sa aking nakaraan ang nag-iwan ng isang obrang kahoy sa mismong araw ng aking tagumpay? Hawak ni Maribel ang lumang kahon nang datnan ko sila sa harap ng malaking tarangkahan ng Oynier Academy. Ang umagang yon ay nababalot ng isang gintong liwanag mula sa sumisikat na araw na tila ba ang langit mismo ay nakikigalak sa aming tagumpay. Ang amoy ng sariwang pintura, bagong tabas na damo, at ang malinis na hangin ng San Ildefonso ay humahalimuyak sa paligid. Dahan-dahan kong kinuha ang kahon mula sa aking anak. Ang kahoy nito ay madilim na kamagong, makinis ang pagkakayari, at may bigat na nagsasabing ito ay gawa sa puso ng puno. Sa ibabaw, ang aking pangalan ay nakaukit sa paraang tanging isang tao lamang ang nakakaalam. Ang estilo ng pag-ukit na itinuro sa akin noong ako ay nagsisimula pa lamang. Si Lolo Ben, bulong ko,
habang naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking mga mata. Dahan-dahan kong binuksan ang takip. Walang ingay na nagmula sa mga bisagra, isang patunay ng perpektong pagkakadikit. Sa loob, nakahiga ang isang lumang pait at martilyo. Ang mga kauna-unahang kagamitang ipinahiram sa akin ni Lolo Ben nang pumasok ako sa kanyang talyer na luhaan at gutom. Sa tabi nito ay isang kapirasong papel na may sulat na medyo nanginginig na, "Tomas, nahanap mo ang kaluluwa ng kahoy dahil nahanap mo ang lakas ng iyong sariling puso. Ang mga kagamitang ito ay hindi para sa paggawa ng weebles, kundi para sa paglilok ng pag-asa. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang sining. Niyakap ko ang kahon sa aking dibdib. Ang kalyo sa aking mga palad ay tila sumigaw ng pasasalamat. Ang bawat sakripisyo, bawat gabing walang tulog, at bawat pang-aalipusta ni Brenda ay naglaho na parang usok sa harap ng pagkilalang ito mula sa aking guro. Tay, oras na po. Malumanay na aya ni Joy, ang aking bunso. Nakasuot siya ng isang marikit na asul na damit. Ang kanyang muka ay puno ng kislap na dati ay ninakaw ng sakit at lagnat. Naglakad kami patungo sa entablado. Sa harap ko ay nagkakatipon ang daan-daang tao, mga kabataang nagnanais matuto, mga magulang na naghahanap ng bagong simula, at ang mga dati kong kababayan na ngayon ay nakatingin sa akin nang may malalim na paggalang. Wala na ang mga mapanghusgang mata. Ang natira ay ang pagkilala sa isang lalaking hindi sumuko sa bagyo. Tumayo ako sa harap ng mikropono. Inayos ko ang aking salamin at tinitigan ang bawat mukha. Nakita ko ang aking 5 anak na nakatayo sa gilid. Bawat isa ay isang buhay na monumento ng aking pagmamahal. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng matkwa sa aking katawan ay itinuring na amoy ng kabiguan. Panimula ko. Ang aking boses ay buo at umaalingaw-ngaw sa buong field. Sinabihan ako na ang mga kamay na ito ay walang silbi. Ngunit ngayon, ang mga kamay ring ito ang nagtayo ng pintuang papasukan ninyo patungo sa inyong mga pangarap. Ang Onier Academy ay hindi gusali ng semento at bakal. Ito ay tahanan ng mga taong itinapon ngunit muling nabuo. Isang masigabong palakpakan ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng pagpadyak ng mga tao at ang kanilang hiyaw ng kagalakan ay tila isang musika sa aking pandinig. Nang makuha ko na ang gunting para sa ribbon cutting, naramdaman ko ang 5 pares ng mga kamay na humawak din sa hawakan ng gunting. Ang aking 5 anak, sabay-sabay naming ginupit ang pulang laso. Sa pagbagsak ng tela, tila may isang malaking pabigat ang tuluyang natanggal sa aking likuran. Binuksan ang malalaking pintuan ng akademya. Ang mga tao ay dahan-dahang pumasok, namamangha sa kagandahan ng mga pasilidad na inilaan ko para sa kanila. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa dulo ng kalsada, malayo sa karamihan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa, malinis ang hitsura at may dalang isang maliit na buke ng mga bulaklak ng kalachuchi. Hindi siya si Brenda. Ang kanyang mga mata ay pamilyar. Tila nakita ko na noong aking kabataan. Isang kaibigang matagal ko nang hindi nakita. Ang anak ni Lolo Ben na si Elena, na siyang nag-alaga sa aking mga anak. Nung mga gabing kailangan kong magtrabaho ng palihim, lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. May matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Binabati kita, Tomas. Alam kong magagawa mo ito. Iniabot niya sa akin ang mga bulaklak. Ang bango nito ay nagpaalala sa akin na sa kabila ng lahat ng pait, may mga tao pa palang nanatiling tapat sa dilim. Isang kakaibang pintig ang naramdaman ko sa aking puso. Isang damdamin na akala ko ay patay na kasama ng aking nakaraan. Ngunit bago ko pa siya mapasalamatan, isang malakas na tawag mula sa loob ng akademya ang kumuha sa aming atensyon. Sir Thomas! Sir, kailangan niyo pong makita ito sa main lobby.
May dumating pong isang malaking package mula sa Europa at ang nakalagay na sender ay isang kumpanyang hindi namin kilala. Pero ang pangalan niyo po ang nakasulat bilang Chairman Emeritus. Napakunot ang aking noo. Isang kumpanya sa Europa. Ngunit ang huling twist na ito ay hindi nagdala ng kaba, kundi isang matinding kuryosidad. Ano ang huling regalong ito ng tadhana sa araw ng aking pinakamalaking tagumpay? At ito na ba ang huling piraso ng puzzle para sa kinabukasan ng aking mga anak? Nakatayo ang malaking kahon sa gitna ng lobby ng Owen Academy na napapalibutan ng mga makinis na sahig na yari sa marmol at ang matatayog na haliging nara na ako mismo ang nagdisenyo. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatuon sa akin, naghihintay ng aking susunod na hakbang. Lumapit ako ng may banayad na yabag, ang amoy ng mamahaling barnis, at ang sariwang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ay nagbibigay ng kakaibang gaan sa aking pakiramdam. Dahan-dahan kong binuksan ang package. Hindi ito basta kagamitan. Sa loob ay isang gintong plaque na may selyo ng International Furniture Design Council mula sa Paris, France. Kalakip nito ang isang sertipiko na nagpapahayag na ang Owen Furniture ay kinikilala bilang World's Master of Sustainable Craftsmanship. Ngunit ang higit na nagpabilis ng tibok ng aking puso ay ang liham na kasama nito. Isang kontrata para sa isang panghabambuhay na partnership upang itayo ang mga sangay ng aking akademya sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mat ko na dati ay diring-diri si Brenda. Ang mga kalyo na itinuring niyang kapangitan ay siya palang naging susi upang kilalanin ang aking sining sa buong mundo. Tumingala ako at tila nakita ko ang anino ni Lolo Ben na nakangiti sa akin mula sa malayo. Tay, hindi lang po kayo hari ng ating bayan. Ngayon, buong mundo na ang nakakaalam ng halaga ng iyong mga kamay. Bulong ni Maribel, habang nararamdaman ko ang pagyakap niya sa aking braso. Sumunod ang 4 ko pang anak. Bawat isa ay may bakas ng luha ng kagalakan sa kanilang mga mata. Lumingon ako kay Elena na nanatiling nakatayo sa isang sulok, tahimik at may mapayapang ngiti. Lumapit ako sa kanya, dala ang gintong plaque. Elena, hindi ko mararating ang rurok na ito kung wala ang mga taong naniwala sa akin noong ako ay wala pang kahit na ano. Salamat sa pananatili. Laging may puwang ang sining sa mundong ito, Tomas. At lalong may puwang ang isang pusong marunong magpahalaga sa tunay na yaman. Sagot niya, ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa aking kaluluwa. Pagkatapos ng seremonya, naglakad-lakad ako ng mag-isa sa loob ng aking bagong workshop sa loob ng akademya. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa malalaking bintanang salamin, nagbibigay ng ningning sa mga kagamitang gawa sa bakal at kahoy. Hinaplos ko ang isang piraso ng hilaw na nara sa ibabaw ng aking lamesa. Nararamdaman ko ang bawat hibla nito, ang bawat bitak na nagsasalaysay ng kwento ng pagtitiis. Wala na ang pait, wala na ang galit. Ang alaala ni Brenda at Rafael ay tila mga anino na lamang ng nakaraang bagyo na tuluyan ng itinaboy ng liwanag. Hindi ko na kailangan ng kanilang paghingi ng tawad para maging buo. Ang aking tagumpay at ang kaligayahan ng aking mga anak, ang aking naging pinakamabisang gamot. Kinuha ko ang aking pait at martilyo, ang mga lumang kagamitang ibinigay ni Lolo Ben. Sa ibabaw ng hilaw na kahoy, nagsimula akong mag-ukit. Walang ingay na maririnig, kundi ang banayad na pagbaon ng talim sa kahoy, isang ritmo na tila awit ng pasasalamat. Inukit ko ang 6 na puso na magkakabit. 5 maliliit na pusong nakapalibot sa isang malaking puso na tila nagsisilbing proteksyon. Ito ang aking obra maestra. Hindi ito para sa Paris, hindi para sa London. Ito ay para sa aming pamilya. Habang ginagawa ko ito, narinig ko ang tawanan ng aking mga anak sa labas. Naglalaro sa hardin, kasama ang ilang mga bagong estudyante ng akademya. Ang tunog ng kanilang kagalakan ay humahalo sa huni ng mga ibon at sa kaluskos ng mga dahon
sa hangin. Ganito pala ang pakiramdam ng tunay na pagbangon. Ang bawat sugat sa aking puso ay naging kalyo na nagpatibay sa akin, at ang bawat patak ng aking luha ay naging tubig na nagpatubo sa mga pangarap na akala ko ay lantang-lanta na. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng aking mga kamay. Marumi pa rin ang mga ito ng alikabok ng kahoy, may mga bagong mantsa ng langis, ngunit sa paningin ko, ang mga ito ang pinakamagandang bahagi ng aking pagkatao. Dahil sa mga kamay na ito, muling nabuo ang isang tahanan. Dahil sa mga kamay na ito, ang thomok na itinapon sa basura ay naging arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang gumuguhit ng kulay kahel at lila sa kalawakan ng langit sa San Ildefonso. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina sa itaas na palapag ng Onier Academy. Pinagmamasdan ang malawak na hardin kung saan ang mga estatwang kahoy na aking inukit ay tila nagkakaroon ng buhay sa ilalim ng dapit hapon. Ang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak ng Dama de Noche ay humahalo sa bango ng pinakuluang kape at ang pamilyar na halimuyak ng sariwang nara mula sa mga workshop sa ibaba. Isang liham ang nasa ibabaw ng aking mesa galing sa aking abogado. Nabasa ko na ang huling balita tungkol kay Brenda. Ang kanyang apela ay ibinasura ng korte at mananatili siya sa loob ng piitan sa loob ng mahabang panahon. Ang balita ay nagsasabing wala siyang kahit isang bisita at ang kanyang pangalan ay unti-unti nang nilalamon ng limot sa aming nayon. Si Rafael naman ay nahaharap sa mas mabigat na parusa dahil sa tangkang panununog at pagkidnap. Wala akong naramdamang kagalakan sa kanilang paghihirap. Ang naramdaman ko ay isang malalim na katahimikan, isang paglaya. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng kawalan ng taong magmamahal sa'yo sa oras ng iyong pag-iisa. Ang hiya na dala ng kanilang mga gawa ay sapat na parusa na habang buhay nilang dadalhin. Tay, kanina pa po kayo nakatitig sa malayo. Malamig na po ang kape nyo. Ang banayad na boses ni Maribel ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Lumingon ako sa kanya. Ang aking panganay ay mukhang napakaganda sa kanyang suot. Na puting blazer, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Sa kanyang likuran ay pumasok ang 4 ko pang anak. Si Clara ay galing sa kanyang klinik sa bayan. Si Joy ay may dalang mga libro para sa kanyang klase bukas at ang kambal na sina Sofia at ang kanilang kapatid ay masayang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga bagong disenyo ng muebles. Sila ang aking tunay na obra maestra. Higit pa sa anumang gintong plaque o pagkilala sa Paris, ang makita silang matatag, matalino, at puno ng pagmamahal ay ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ko. Ang sugat na iniwan ng kanilang ina ay hindi na bakas ng sakit, kundi naging tanda ng kanilang katatagan. Pinatawad ko na ang nakaraan, hindi dahil sa karapat-dapat ang mga nagkasala, kundi dahil karapat-dapat kaming maging maligaya. Narinig ko ang banayad na katok sa pinto. Si Elena ang pumasok, may dalang isang maliit na tray ng mga kakanin na paborito ko. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng pag-unawa na hindi na kailangan ng maraming salita. Tumayo siya sa tabi ko at naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Isang tahimik na suporta na naging sandigan ko sa mga nakaraang buwan. Walang mabilis na pangako, walang mapanirang emosyon, tanging isang tapat na pagsasama na hinubog ng panahon at respeto. Handa na ang hapunan sa ibaba, Tomas. Maraming mga estudyante ang naghihintay na makasalo ka. Wika ni Elena, habang marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kalyo ay naroon pa rin. Ang mga maliliit na peklat mula sa pait at martilyo ay tila mga mapa ng aking naging paglalakbay. Dati, diring-diri si Brenda sa mga kamay na ito. Ngunit ngayon, alam ko na ang bawat linyang ito
ay simbolo ng karangalan. Ang amoy ng matkuna dati ay itinuring na amoy ng kahirapan, ngayon ay amoy na ng tagumpay at pag-asa para sa maraming kabataan. Tara na, aya ko sa kanila. Habang pababa kami sa hagdan, narinig ko ang tawanan ng aking mga anak at ang ingay ng mga estudyanteng sabik na matuto. Ang Owen Academy ay hindi lamang naging paaralan, naging simbolo ito na ang bawat piraso ng kahoy na akala ng marami ay patapon na, ay maaaring maging pinakamahalagang bahagi ng isang tahanan kapag hinubog ng tamang pagmamahal at pagtitiis. Ang gabi ay tahimik at payapa. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at sa aming haray ay isang bagong bukas na puno ng liwanag. Wala na akong mahihiling pa. Sa wakas, ang Thomok na nangarap lamang ng gamot para sa kanyang anak ay nakahanap na ng sariling lunas sa kanyang sugatang puso. Nahanap ko na ang aking kapayapaan. Nahanap ko na ang aking tahanan.